morning again sa ating lahat. At eto na naman tayo sa ating channel. Ayan, Merry Christmas na sa ating lahat. At ito na ang ating Noche Buena, ang ating mga handa. Ayan, meron pa tayong diyang mga nag-order tayo ng barbecue. So, yun ang niluto ko na hipon. At eto yung ating mga bisita. Yan yung anak ko, dalawang lalaki. Kuya ko yung nasa kabila. Ayan, tawanan kami dyan. Yan yung anak ni kuya na malaki, si Haryan. Nagkukwentuhan pa rin kami. Hindi pa rin kami tapos magkwentuhan. Inabot na kami ng hating gabi sa kakwentuhan. Sabi ko nga ay, parang di na kami naubusan ng usapan. Kahit na minsan ay parang napapansin ko ay paulit-ulit na. Ay sabi ko, sige na nga. Basta't nakakapagkwentuhan at may tinatakbo naman ng istorya. So, eto, ayan, tinikman na namin yung pagkain na niluto namin at congratulations daw to me. Masarap daw yung luto ko na seafood boil. Grabe yung mga anak ko, no? Ang lalaki. Kaya pagkakamain na pupunta ng mall, talaga namang, parang ako lang ay kanilang yaya. But anyways, eto na, Merry Christmas sa ating lahat. O yung, ko dyan ay pagod na ako. Itsura ko. Hayaan lang natin yan kasi ay minsan lang naman yan sa isang taon, di ba? Yung kuya ko, halatang bagong gising. Sana all nakatulog pa. So, ito, yung anak ko ay hirap na hirap maghiwa. Inihiwa niya yung lechon belly doon. So, kaway-kaway pa ako dyan. Ano ba naman yan? Ilan lang kami? 4, 5, up to 4, 5, 5 lang kami at nag-iisa akong babae. Ang bihira yan. Ganyan naman ka-sweet yung mga anak ko. Nakita nyo ba? At may tagahawak pa ng plato ng panganay ko. So, paturo-turo lang ako dyan. Hindi nila mahati. Sabi ko, sige ako na lang ang mag-ahati ng Ayan, tinuktok-tuktok ko pa kasi nga tinitingnan ko kung crunchy-crunchy pa. Pero in fairness naman, sa lechon belly na dala ng panganay ko ay so yummy. So at ayun na nga, sabi ko nga wala pa kaming katigil-tigil na magkwentuhan. Sorry naman at ako'y napahikab na at anong oras na ba ngayon na bago pa lang akong nagbo-voice over. Voice over ko na nga lang tong aking video for tonight kasi nga syempre meron tayong mga dapat na hindi na marinig sa camera kaya sige lang, voice over tayo at saka gusto ko na lang din makipagkwentuhan, makipagtawanan sa kanila. So ayan, pinagkakaguluhan namin dyan yung lechon belly. Kasi na nga dapat yan ay tinatadtad, dapat yan ay tadtarin. Yun Ano ba yung nilagay ko dun sa Hindi ko malaman kung ano yun. Hindi ko na maintindihan kung ano yung binuhat ko na yun. At anyways, ang ibig sabihin, pagkain pa rin yun. Okay, alam ko na. Anong tawag doon? Yung lotus cake, lotus cheesecake. Ayan, shout out. Ayan, shout out kay Badet. Ayan, sa jowa ng panganay ko na nag-bake ng cake. Oy, lotus cheesecake. So, dahil malamig na yung ating lechon belly, ayan, lagay ko siya sa microwave. And take note nga pala, pagka mag-iinit tayo ng mga ganyang pagkain sa microwave, kailangan nating lagyan ng sa side niya ng tubig. Tubig ba sa isang cup, tapos i-microwave na natin. Kasi para hindi kumunat yung balat ng lechon belly. Yun ang secret. At sa iba pang pagkain like mga puto or mga kailangan meron yan sa tabi na tubig para yung moisture ng tubig na kasama niya ay mag-absorb doon at hindi siya magiging tuyot. So, ayan. Hain na naman daw ang kuya ko. Sabi niya ay tawag dito, matamis daw pala. Ay, natural ba naman ay cake yan? Ay, natural ay matamis. Ang ibig baga niyan sabihin ay habang tumatagal ay tumatamis daw yung kinakain niya. So, ayan, tinikman na nilang lahat yung pagkain. Meron tayo dyan na carbonara with white sauce. Meron tayong palabok. Meron tayong, anong tawag dito? Yung lumpiang beef. Yan. Shout out sa aking kumaring Minga na nagpadala ng lumpiang beef. Grabe, yung aking kumari na talaga naman na pagsagalaan ay ako ang kanyang naaalala. So, yung sa Okada namin, kung nakita nyo, sila yung mga kasama ko. At syempre, yung jowa ng anak ko na si Badet.
So, ayan. Tinuktok-tok ko pa. Tinutok-tok ko pa yung belly kung crunchy pa siya. So, crunchy pa naman daw. Ayan, tinan mo, ang lalaki nila, no? Ako lang yung maliit. Grabe, oy, sarap. Ang sarap ng lechon belly dyan. At craving is satisfied talaga for me. O, siya nga pala, ano pa ba yung mga nandyan na handa namin? O, yun, yung seafood boil na niluto ko, syempre. Tapos, meron nga tayong lotus cheesecake ni Badette na siyang nag-bake. At meron tayong lumpia galing sa kumari ko, sa mother ni Badette. Meron tayong carbonara with white sauce. And then, meron tayong anong tawag doon? Ano nga yun? At akin namang nakalimutan naman. Sige, hayaan nyo na nga. Yun na nga yun. Basta yun na yun. Hindi ko na maalala. Ay, gusto ko nang ipukpok yung ulo ko. Hindi ko talaga maisip. Ang hirap talaga pagka nagbo-voice over lang, no? Talagang mauubusan ka ng sasabihin. At ano pa ba? Yun, yung barbecue na in-order ko lang dyan sa Inasal. Mura na rin yun. Pwede na. So, okay lang din naman. Masarap din. Pero, nagkaroon ako ng critics dyan eh. Kasi nung one time na nagpunta kami na dyan sa street food sa bayan, ay may narong kaming nabilhan dyan na barbecue masarap. So, yun, sabi ng pamangking ko na si Harian, tita, mas masarap pa yung binilhan natin doon sa Turo-Turo. So, sabi ko, sige, doon na lang tayo pupunta bibili sa susunod. So, anyways, ayan, tuloy tayo. Siyempre, meron din tayo dyan na green lettuce. Meron ako nilagay na lettuce dyan. At meron tayong fruit salad. Shout out ulit kay Badette. Talaga naman tong si Badette ay napakasipag, no? Talaga niya sa atin ay lotus cheesecake and then tawag doon, buko salad. So, yan yung mga handa natin. Ilan ba yung handa natin dyan? Hindi ko na mabilang. Ayoko naman, wala rin naman ako ganyan-ganyan lang naman akong tikim-tikim lang. Gusto ko lang talaga na makikita silang kumakain. O, ayan. Tumayo na yung anak ko. Ayan, yung isang anak kong pangalawa. Ayan, umupo. Umupo at busog na rin siya. Ang problema sa amin, palibasa kami ay mga operada na. May operasyon na yung panganay ko, na-opera din ako. So, medyo iwas-iwas na talaga kami sa mga pagkain na talagang sobrang pagkain ng mga mamantika, maaalat, yan, no? Pare-pareho na kami mag-iina. So, eto, nag-uusap na naman sila dyan. Ang napag-usapan nila dyan ay parang, mag-iinuman pa ba tayo? Ay, umayaw na ang kuya ko. Abay, sabi niya, tama na, hindi naman tayo nagiinom talaga at gusto lang natin ay makatikim. Ay, kaya nga, ayan, pagkatapos daw nilang kumain ngayong gabi ay sila magsisitulog na. Ay, tingnan natin kung nga sila magsisitulog na. Pero hindi pa rin nangyari yun at alam ko ay mga bandang 2:00 pa sila natulog. Ako'y hilong-hilo na. Kasi ngayong maghapon wala akong tulog. At pagdating ng mga anak ko na bandang 5:00 ay ako'y nagluto na. Nai-prepare ko na yan. Sabi ko, iinitin ko na lang mamayang gabi bago kami magsikain ng Noche Buena. So, ayan, busy pa rin ako dyan. Maghihiwa na naman ako para sa kanila. Ako yung taga-hiwa lang dyan. Taga ng kanilang gusto. Sila ay taga-kain. Ay ako na may gusto ko lang ay makikita ay maraming pagkain. Palibasa ay Noche Buena, diba? Ito ay once a year lang at talaga namang ito ay birthday. Kung yung mga ordinaryong birthday nga natin ay pinagsa-celebrate natin at pinaghahandaan natin mga pagkain ay pa ito? Ang birthday ni Jesus Christ, diba? So, Merry Christmas sa ating lahat. Although late na ang aking pag-upload nito ay okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. At okay na sa akin makapag-upload lang ako. Alam niyo naman yan, I never wanted anything else. Matapos na maraming nangyari sa buhay ko ngayong taon ng 2025, yan, bahala na si Lord. Alam ni Lord at nakikita ni Lord ang mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Ano daw? Bakit napunta sa ganun? Hayaan nyo na nga. At minsan ay sumesegue lang naman ako ng aking nararamdaman. Pero may katotohanan naman yun. Anyways, ayoko nang bigyan ng big deal yun. Basta ngayon ay masaya ako dahil may 2 akong anak ngayong taon na to. Ayan, di mga lang kami na kompleto dahil wala yung bunso ko. Dahil alam nyo na at may pamilya nga. Paulit-ulit nga ba lang si Ho sa pagsasabing may pamilya na yung bunso ko. Kaya hati na rin ang kanyang atensyon.
yung Pasko ay doon sa kanilang sa kabila at ang bagong taon ay sa akin. So ayun, uulitin ko na lang sa mga nakakarinig nito at talagang kung kayo nakatutok ng video ko ay alam kong maririnig nyo na sinabi ko na rin ito noong pa sa aking naunang video na ayan, magiging kasama ko na naman sa bagong taon na yung pamilya ng bunso ko. So yung dalawang apo ko at saka yung manugang ko, kami pa rin. Kami na lang pala ang magkakasama sa bagong taon. So ayan, 'di ba? Sige, kain pa. Wala naman, tikim-tikim lang naman to. At isa pa nga pala, kami may napag-usapan dyan. Sapagkat nga itong aking anak ay lagi may dalang whiskey. Ay, hindi pala. Ano bang whiskey? Hindi whiskey, yung isa. Yung isang alak, black label, ayan. May lagi yung may pa-black label. Baka naman, hindi naman to paid promotion. Hayaan na natin ang black. Ganyan na lang, black. Dahil nga daw, meron dala si kuya, kay kuya ko. Itong aking panganay, lagi pag umuwi siya, nung nakaraan ay galing Japan, ay may uwi rin. At ang sabi ng kuya ko, ilalagyan daw niya ng dates. Abay, naisip ko dahil dates ang sinabi niya. Akala ko naman ay kasi dumating ang kanyang asawa ay lagi yung may dalang dates. Abay, ang sabi ko pa naman sa kanya ay dapat ang ilalagay mong dates dyan ay hindi yung matamis. Abay, nagulat sila at napatingin sila sa akin kaya ako'y napatawa na rin. Ano bang dates sa pinagsasabi na rin? Sabi ng kuya ko. Abay, di ba sabi mo ilalagyan mo ng dates yung alak? Ay di ba't ang dates ay panlagay sa alak at pampasarap yan? Kaya sabi ko, huwag mo ilagay yung may asukal. Abay, dates, petsa. Kasi nga ba naman ay hindi naman pala iniinom ng kuya ko yung alak na pinapasalubong ng anak ko at talaga namang ginagawa niyang iniipon niya roon sa loob ng bahay niya. Hindi ko nga nasisilip kung saan nakalagay yung mga yun at ilang taon na raw na sunod ay may dalang alak sa kanya. Kaya naisipan niya ng lagyan ng days. Ay ring utak ko at ako'y parang nalilito na talaga ngayong araw na to. Nung gabi na yan ako'y pagod. But anyways, hindi lang naman sa pagod sa katawan dahil pagod din ang isip ko. Ayan na naman. So megway na naman si host. Nako, pasensya na kayo at yung sa mga nakakaalam dyan, alam nyo yan. Kung ano man ang pinagdaanan ko ng mga nakakaraan, alam ko ang sasabihin ko lang ay bahala na si Lord. Okay? Anyway, sige, tuloy tayo. Ito pa rin kami, kwentuhan kami dyan. Saan na nga ba kami ng kwentuhan namin dyan? Ayun, yung anak kong panganay. Sabi niya ay, ayan, kasi kakagatin niya yung yung sipit. Kaya ang mangyayari sa kanya, nasingit sa kanyang sipit yung ayan, kinagat niya, pak, ganon, ay di sumabit sa ngipin niya, sige, tanggal na. Ay sabi ko pa naman, bakit naman kasi ang dami-daming kakainin ay kailangan mo pang kagatin yan sipit ng alimasag, ay di ngay nasipit sa ngipin mo, Tapos ay magrereklamo siya daw ay sinisikmura na ng kakakain. Aba, ay paano hindi sikmurain kumain? Hindi naman kumakain ng kanin at puro ulam lang ang kinakain. Ay pareho na silang dalawa ng pangalawa ko. Ayan yung isa, yung naka gray ba yan? Green ba yung kulay ng t-shirt niya? Diba ang lalaki nila? Ako lang yung maliit, pambihira. Ay na mapapansin nyo talaga, 4 silang lalaki. Ako yung nag-iisang babae. Ay ganyan talaga ang buhay. At kami ay kakaunting mga babae dito. Ano daw? Hindi ko naintindihan kung anong sinabi ko. Sige, pakuyot pa ako dyan sa camera. Tiningnan ko kung ilang minuto na at gusto ko nang patayin at baka naman sobrang haba na at ang hirap mag-voice over. Sa totoo lang nakakapagod at nakakatuyo ng utak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. But anyways, Merry Christmas ulit sa ating lahat. Sana ay happy ang lahat ngayong New Year. Panahon ng pagsasama-sama ng pamilya yan. Maswerte kayo kung kayo ay may buong pamilya na kasama ninyo. Sa mga hindi buong katulad ko ay ganun talaga ang buhay. Weather lang yan, panahon lang yan sa buhay natin. Ayan, so nanahimik na sila at medyo napapagod na sila. Ako naman ay, ano bang hinihila ko dyan? Ay, isang upuan dahil ako'y napapagod na ng katatayo. Mula pa nang ako'y nasa kusina, anong oras at ako'y nagluto nga. Kung minsan iisipin ko, napakasimple lang ng iniluto kong ulam pero talagang pagod na pagod ako. Hindi ko mawari ang aking katawan na talaga yatang gusto ng bumigay. Umibigay ng utak ay gusto pa rin bumigay at sumabay ang katawan ay hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay natin ito. Ngayon, ayan, di kwentuhan na naman kami dyan. Meron na naman kami business na pinag-uusapan dyan. Napunta naman kami sa usapang lupain. Kaya sa susunod na araw or susunod na panahon, makikita niyo yung pamamasyal ko doon sa lupang pupuntahan namin.
dahil may nabili na lupa yung anak ko at papasyalan namin. Sana nga ay mapasyalan namin. So yun, ang issue dyan ay ang lupa naman kung anong gagawin. O sabi nung anak kong panganay ay pag daw siya ay hindi na nagtatrabaho at nakauwi siya ng Pinas ay mag-aalaga na lang daw siya ng kambing. Magpapastor siya ng kambing sa lupang kanyang nabili. Ay maigi naman, sabi ko, dahil ang kambing ay mahal rin naman. O diba, hindi walang kahirap-hirap ang kambing kapag alagaan mo. Ay ipastol mo lang yan sa damuhan, ay talaga namang okay na yan. Wala kang masyadong magiging problema sa pagkain. So anyways, ayan, eto naman tayo. Ayan aking pamangkin na si Harry. Diyos ko, kung titingnan ko silang lahat, magkakasay sila. Bakit ganun ako lang ang maliit? Ako lang ang maliit, ako lang ang payat. Ano ba naman buhay natin, are? Kung kailang nasa bahay na ako, ay talaga pang, ngayon pa ako namamayat. Ay hindi ko nga maintindihan kung minsan ay gusto ko nang sabihin ay gusto ko nang bumalik ng abroad. Ay kung bakit ba naman nasabi ko na nga yan sa mga anak ko ay ayaw naman akong payagan. Ay sabi ay nandiyan ka na nga at ganyan na nga lang ang iyong gagawin. Ay bakit ba mangungunsumi ka pa at gusto mo na namang mamroblema at may stress sa buhay abroad. Ay sabi ko naman ay parang ako'y napapagod na rin ang kahihiga at katutulog. At sabi ko ay gusto ko nang lumayas ulit. Abay tumaas na naman ang kilay na dalawang anak ko at sabay pa silang nagsabi na kaw mama. O di nga't sinasabi ko na ganun lang nga maririnig ko na sa kanila. Kaya't kung minsan ay ayoko na rin. At ako man ay nasasawa na rin kapag sinasabi kong gusto ko nang umalis ay isa lang ang naririnig ko ay nakaw mama. O di ba? Ay sorry naman sa inyo at makulit na naman si host. Wala na namang katorya-torya ang pinagsasabi ko dito. Napakahirap talagang mag voice over. Hindi ko talaga alam, natutuyo ang utak ko, natuturete yung utak ko na hindi ko alam kung may katuturan ang sinasabi ko dito. But anyways, basta ang importante ay may Christmas ay may kasama ako. Hindi pa man kami na kumpleto ay okay lang iyan. Ganyan talaga ang buhay, 'di ba? May kanya-kanyang buhay na ay. At saka panahon nila para magtrabaho. Kung di man sila magtatrabaho ano naman ang isusustento nila sa akin? Ay di ba totoo naman? Kaya nga sige lang, sabi ko ay sige. At ngayon nga ay ayan naman si Harry, yan naman ang pinag-uusapan namin, yung pamangkin ko, at matatapos na rin si Harry yan. At ang gusto rin niya ay bumili rin ng lupa. Ang gusto niya lang mga lupa sapagkat ang lupa ay talaga namang ang value ng lupa ay doble-dobleng tumataas sa bawat taon. Hindi ko nga lang maisip ko ano ang gagawin nila sa lupa. At ang sabi nga ng kuya ko, ay doon sa mamanahin niyang lupa, doon sa taas, ay doon daw sila magpapatayo nitong anak niya. At bahala daw kami dito ni Marina, asawa niya, dito sa lupa na meron kami dito sa bahay na ito. Ay nakakaloka. Sabi ko, ay ano ba gayon at magkakahiwa-hiwalay na naman. Sa bagay, malapit lang naman dito at 15 minutes lang naman yung lupa na yun. Galing dito sa amin, papunta doon ay 15 minutes lang. Ay nandoon ka na isa-isa. Sabi ko, sige, yan ang mga gusto ninyo, bahala kayo. Kayo naman ay mga nagdidesisyon ng sarili ninyo at may pag-iisip na kayo, kaya sige lang. Hindi pa rin sila tapos kumain, di ba? O in fairness talaga sa kanila. Ang anak ko, itong panganay kong isa yan, tumingin pa sa camera. Tinititigan niya ako, naka-play. Hindi na sila ano ngayon, hindi na sila nakaangal sa akin ngayon kasi tinutok ko na yung camera sa kanila. O diba? Tumatawa ako dyan kasi nga ay tutok na tutok. So anyways, Merry Christmas ulit. Ayan, nakailang minuto na ako dyan. Tinitingnan ko kung ilang minuto na ako. So tapusin na natin to. At ito nga pala yung mga tanggap kong regalo ngayong Pasko. May dalawa dyan para dun sa apo ko. At syempre, yung regalo ng aking kumare, regalo ni Badet, yung jowa ng anak kong panganay, ito yung para sa kumare ko. Ayan, laki ng regalo ni Badet at iniisip ko kung ano nga ere. O, ayan, at may nakalagay pa, diba? Diyos ko, effort na effort. O, Tita Lori and then Badet with love. Ay, talaga naman. So, thank you so much. Shout out kay Badet. Maraming salamat sa malaking regalo na ito. Although, pinaamin na kita kung anong laman nito, ay excited pa rin ako sa na lang pag nag-unbox tayo at malalaman nyo na rin naman kung anong laman yan. At hari pang isa, ito naman ay galing sa aking kumaring Mingkay. Abay ako rin excited kung ano man ang laman nito, ay sigurado naman pambabae. At meron pa ako ditong dalawang regalo. Ayan, regalo ng aking anak.
At meron ako dito galing kay Kalingap Super Mario. Ayan, dumating na rin yung pa-LBC niya. So, maraming thank you by everyone. God bless, Merry Christmas, and a Happy New Year in advance sa ating lahat. Sana ay maging maayos, mas maging masaya ang pagpasok ng bagong taon sa ating lahat. Bye everyone, God bless, and thank you ulit sa pagsama sa aking video. Bye!